Kahit wala pa sa mundo ng politika, matagal nang pinanghahawakan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang adhikain ng maayos, tapat at epektibong pamamahala. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang kakayahang mamuno ng may prinsipyo at malasakit sa pamamagitan ng kanyang mga gawain at inisyatiba. Hindi lamang sa loob ng kanyang organisasyon, kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Para sa kanya, ang tunay na good governance ay hindi lamang isang pangako, kundi isang pananagutang dapat gampanan na may integridad at dedikasyon para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Si Paul Montibon magbabalita. Isang patunay rito ang pinamamahalaan niyang Kingdom of Jesus Christ na may milyon-milyong miyembro hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking kongregasyon sa bansa, walang bahid ng korupsyon ang KOJC. Patunay na posibleng magtagumpay ang isang pamamahala na may malinis na layunin. Ang katangiang ito ay isa lamang sa mga abilidad ni Pastor Apollo na kailangan ng ating bansa ngayon. Sa katunayan, isa rin si PNP Retired General Val de Leon sa mga humahanga kay Pastor Apollo dahil sa kakayahan ng butihing pastor na mamuno na may prinsipyo at paninindigan. Partikular na ang Zero Corruption Policy na isa sa mga plataporma na kanyang isusulong oras na maupo sa Senado. Naniniwala si General de Leon na nasa kamay ng mga Pilipino ang pagpili ng tamang kandidato, lalo na sa panahon kung saan humaharap ang bansa sa malalaking hamon at kontrobersiya. 2025 is a very critical election dahil dito ay magkakaroon ng twist from a probably not so good government to a better government. Dahil marami sana dito, maraming tumatakbo tulad ni Pastor Quiboloy ang naniniwala sa no to corruption para sa tunay na progreso ng ating bansa. Sa kabila ng maikling panahon na nakilala ni De Leon si Pastor Apollo, ay hindi ito naging hadlang para ibigay niya ang kanyang suporta sa kandidatura ng butihing pastor. Sabi ni De Leon, nakikita niya ang pagtakbo nito sa Senado hindi bilang isang politiko, kundi isang lider na may puso at malasakit sa bayan. Naniniwala ako sa bagay na isang magaling at determinadong leader ang dapat maglingkod sa atin sa iba't ibang level ng gobyerno dahil kailangan mag-umpisa sa atin ang no to corruption. Para sa ganon, ang mga incoming leaders, pati na ang ating mga mamamayan, ay makatamasa ng pagmamahal sa bayan at mamalasakit sa bayan. Bilang isang baguhan din sa mundo ng politika, iginiit ni De Leon na hindi kailanman uusad ang Pilipinas kung patuloy na mamumuhay ang mga Pilipino sa tradisyon ng korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagsasamantala sa kaban ng bayan. Anya, panahon na para tumindig sa prinsipyo at hindi sa manipulasyon ng mga mapiperang kandidato. It is our desire and probably the Filipinos' desire to put a stop to this vicious cycle of vote buying and later on corrupt the Filipino money in government. Kaya naniniwala ako sa no to vote buying. I even pity our younger generations na ang nakikita nilang template ng isang magaling na maglingkod ay kung sino ang makakabili ng boto. Huwag po sana tayong maniwala and be blinded with these gifts dahil binibili nila ang dignidad ng bawat Pilipino. Mula sa halos 4 na dekadang pagserbisyo niya bilang alagad ng batas, may paninindigan at kalaban ng mga masasama. Aminado si General De Leon na kay Pastor Apollo C. Quiboloy matatagpuan ang tunay na pagbabago at malasakit, mga katangian na kailangan ng isang maayos na Pilipinas. Sa adhikain ng senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy, ako kasama ng mga naniniwala sa iyo ay ikaw ang instrumento upang maisapakatuparan ang isang zero corruption. Naniniwala ako sa iyong adhikain na yan
And I wish you all the luck for the senatorial candidate, and the country needs you. Ngayong araw ng linggo, isa ang lalawigan ng Nueva Vizcaya sa makikiisa sa Global Wide Ayusin Natin ang Pilipinas campaign rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa ilalim ng malawak na suporta ng PDP Laban Party sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa darating na halalan, nasa mga kamay ng bawat Pilipino ang kapangyarihang pumili ng mga lider na may paninindigan at malasakit sa bayan. Sa panahon ng malalaking hamon at kontrobersiya, ang tanong, handa na ba tayong itaas ang antas ng ating pagpili para sa mas maunlad na Pilipinas? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.